Good evening po. Kami nga po pala yung nagmula sa National Teacher College. Ako nga po pala si Jacqueline Heredero po. Ako naman po si Hanisa Kamlian. At ako naman po si Laika Indina. Hello, good evening. Good evening po. You can call me Ate Rain. Hi po, Ate Ring. Gandang gabi po. Hello, magandang gabi. So, ayun po. Salamat po na pumayag po kayo na makapanayam namin ngayong gabi. And pasensya na po kung ngayon po. So, layunin po kasi namin na kami po kasi magsasagaw po ng isang video po interview, which mean semi-structured po to. So, bali po sa interview po namin ito, may mga follow-up question po kami sa inyo. And then Okay. po, apo. Tapos po, patungkol po to sa isang relihiyon po ng individual na kaiba sa inyo or yun po, ano po kasi, mostly po kami sa grupo namin ay Catholic po kasi kami mostly. Tapos yung dalaw po namin kagrupo is iba po yung relihiyon. So, napili ka po namin na makapanayam din po. So, ayun po. Um, Bago po namin simulan yung pagtatanong, Ate Rain, pwede po ba namin i-record itong pakikipanayam po namin sa inyo bilang documentary na rin po namin? Okay lang. Sige. Sige po, maraming salamat. Umpisa na po namin yung mga tanong po. Okay. Laika, ikaw na mauna. Magandang gabi po. Sorry po, medyo bakas. Pero unang tanong po namin, sino ang karaniwang namumuno sa inyong grupo o komunidad po? Sino? Iisa lang naman po ang namumuno sa amin, which is si Ka Felix Manalo. Pero naipasa niya na po sa Eranio Manalo. Tapos sumunod po kay Ka Eduardo, yung present po ngayon. Ka Eduardo Manalo. So, ano po, paano niyo po siya napipili? Or, at tsaka ano po yung mga tungkulin na ginagampanan niya po? Ako na lang sumagot, okay lang. Okay lang Anak po. ako ni... Sige Ah, po. bali ang tungkulin ni ang aming tagapamahalang kalatan is siya yung parang nag-handle ng lahat ng kapilya. Dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Parang siya yung pinaka pangulo namin. Siya yung naghahayag ng mga aral, ipapasa niya sa mga pastor, mga ministro para ihayag sa amin yung mga aral na yun. Parang siya yung pinakamataas na may tungkulin sa amin. So, may ano po ba? May mga tiyak po ba na ritual Chappy. pamunuan po? Wala Ulit, namang, ulit. ano lang, Kapag Wala naman pong karaniwang ritual. Nagbe-base lang po kami sa Bible. Yan po. Thank you po. Sa kasunod na katanungan po, Ah. Ako na, Laika. yung Sa apelido na. susunod, sige. Sa susunod po na katanungan ay pwede niyo po bang ilarawan kung paano kayo nagdarasal o may tradisyon po ba kayong sinusunod sa paraan ng pagdadasal? Sa paraan ng pagdadasal is hindi po kami nagsa-sign of the cross. Hindi tulad Mm, po kasi sa Catholic na nagsa-sign of the cross. okay po. Ah, tsaka, s- ano, ah, kung paano kami manalangin is, inuuna namin yung Panginoon po ng aming Diyos. Ayun yung pag-start ng panalangin namin hanggang sa dumating kay Kristo na siya yung tagapamagitan namin. Like, sa kanya kami humihiling para ipamagitan, ipamagitan yung mga panalangin namin sa Ama. okay po. Para po sa susunod, paano niyo po isinasagawa yung kasal, binyag, at paglilibing po sa inyong tradisyon? Ang libing hindi ko alam eh. Pero yung kasal, ah Ano din, parang parehas lang din sa Catholic, pero pinagkaiba lang. Ano ba pinagkaiba?
Hindi kasi pwedeng magsama ang isang, like for example, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Bawal mag-live-in. Hindi tulad Hmm. sa ibang relihiyon na kahit na mag-live-in sila, kahit wala pang basbas, ganon, or hindi pa kasal, pwede. Pero sa amin kasi, as soon as possible, na magsama sa iisang bubong mag-asawa, kailangan po kasal siya. Kasal, ganon. Ang binyag naman is, ano po pagdating na po ng 12 years old, yung may kaalaman na po yung isang bata. Okay. Kumbaga, sa amin lang is handog. Pag baby pa siya, handog. Pero hindi mo siya ika-count as binyag. Ihahandog namin siya sa ama. Parang ganon. Saka lang siya mabibinyagan pag alam niya na yung words of God. Pagdating ng 12 Hmm. years old, ganon. Hindi yung pagdating ng 12 years old, like, ano na, tsaka na siya babautismuhan, like, tuturuan na siya ng mga aral. 6 months yun na pagtuturo bago siya maging tunay na iglesia talaga, yung maging kaanim. Okay po. Ah, ano-ano po ang mahalagang pagdiriwang sa inyong komunidad? Ano, pagpapasalamat, eto katulad ng July, nagpasalamat kami, mid-year pasalamat, tsaka yung yung anniversary ng ano namin, ng iglesia. Okay. Bali, dalawa yung pasalamat namin, mid-year tsaka end-year. Depende kung July siya, yung mid-year tsaka yung end-year, December. Okay po. Meron po ba kayong mga sagisag, kulay, o anyo na kumakatawan sa inyo pong grupo? Meron yung tatlong kulay, yung green, yellow, and red, which is stand for hope, faith, and love. Susunod po. Susunod na katanungan. Hindi na. Ang sunod naman po na katanungan, mayroon po ba kayong mga tuntunin o pamantayang sinusunod sa pang Hindi, ito na yung tanong. Meron po bang kayong pamantayang sinusunod sa pang-araw-araw? Ano lang, wala naman kaming tuntunin na sinusunod pang-araw-araw. Ang bawal lang sa amin is kumain ng dugo, tas mag-attend ng mga piyesta, Pasko, yung mga, ano ba yun? Yung ba, Mahal na araw. oh, mahal na araw. Bawal lang kami makisama doon. O kaya may mga dadaan na mga Santo Niño, kaya mga tatambol, bawal kaming makihalubilo. Hmm. Okay po. So, ano po, kapag po hindi po ba nasunod yan, may mga parusa po ba na ginagawa po or ganun po? Pagka nakita naman kami na paghalubilo doon, hindi naman kami agad-agad na hindi naman kami agad-agad na matatanggal sa iglesia, hindi kami agad maititiwalag. Ano lang, mahuulat lang, like masusumbong sa pastor, pagsasabihan, dadalawin kami, ganun lang. Pero pagka yung namuhay ka na sumasama ka na talaga sa piyesta, yung parang hindi ka na sumasamba, ganun, maaari ka nang maitiwalag nun. Maaari ka na matanggal sa iglesia. So, sa sunod naman po, saan naman o aral ang inyong komunidad po? May kasabihan po ba kayo o paniniwala po kapag or, na madalas pong banggitin po sa Ito yung tanong, saan po kadalasang umuwi ng kalaman ng aral? Sa Biblia. Humuhugot ng kaalaman is usually naman talaga is nagbe-base kami sa Biblia. Tapos sa sa utos ng pamahala ng pangkalahatan. Yung namumuno sa amin sa buong iglesia, ganon. Yun lang naman ang sinusunod namin. Hello po. Like So, Say mo, Chappy. like Choppy. Alam ko na lang po. May mga particular po ba kayong salita na ginagamit lamang po sa inyong grupo? Ang ginagamit lang namin kadalasan is Tagal,
Yung what do you mean is parang how do we address ganon kung paano Yes na po. kapatid, sister, brother, ganon. Okay. Halimbawa, like, si mama, ang tawag sa kanya, Karenalyn, ganun, ka-kinch pag lalaki. Iyan short terms. Or kapatid. Oo. Sister, Okay. brother, bro, ganon. Sa last pong tanong, para po sa inyo, bakit po mahalaga yung mapanatili ang kultura at paniniwala po sa inyong komunidad? Para din sa pagsunod sa ano tawag dito? Sa pamahalaan namin, sa pagmamahal mo sa Panginoon, ganon. Yun lamang po ang aming mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong oras na inyong ninilaan para po sa aming interview. Okay. Okay po. Maraming Thank you po. salamat po. Maraming Hindi Bye-bye. salamat naman po. po. Okay, thank you.